nakaraan, pumunta si Joshua sa inihandang hapunan ni Vanessa sa kadahilanang nalaman niya na nandoon din ang kanyang ina na si Lucia. Nang tinawag na ni Vanessa ang mga tauhan niya para ihanda ang mga pagkain ay napangiti si Joshua dahil alam na niyang may lason ang pagkaing inihanda para sa kanila. Nung kakain na ang kanyang ina na si Lucia ay bigla siyang tumayo at ibinunyag niya na mayroong lason ang pagkain nila. Naiinis namang nakangiti si Vanessa nang malaman ito ni Joshua. Nagkasagutan naman sina Joshua at Chiffon at inilabas nila ang kanilang mga sandata at nung magsisimula na sila sanang maglaban ay may biglang dumating na isang tao. Ano sa tingin niyong dalawa ang ginagawa niyo? Sigaw na tanong ng taong dumating. Ang pagpapatuloy, napalingon naman sina Joshua at Chiffon at makikita na si Duque Agnes pala ang dumating. Duque, gulat na sigaw nilang dalawa nang makita nila ang Duque. Tinatanong kita kung ano ang ginagawa mo, Chiffon. Tanong ng Duque kay Chiffon. Napatulala naman si Chiffon at parang hindi alam kung ano ang isasagot niya sa Duque. Bigla namang tumayo si Vanessa at nagsalita para kay Chiffon. Tinawag ko si Lucia at ang batang yan dito. Narinig ko na dadalhin mo sila sa kabisera kasama mo. Kaya naisipan kong maghanda ng salo-salo bago sila umalis. Sabi ni Vanessa na tinitingnan nito ng masama ang Duque. Napatahimik naman ang Duque at siya ay napalingon sa hapagkainan at nakita niya ang isang masarap na pagkain at lumingon ito kay Chiffon at nagsalita. Hanggang kailan mo balak manatili ng ganyan? Tanong ng Duque kay Chiffon at nagulat naman si Chiffon at ibinalik na ang kanyang espada sa kaluban nito. Nawala na din ang steel pole na inilabas ni Joshua kanina. Joshua, dahil maaga tayong aalis bukas. Umalis ka na at magpahinga na ngayon. Sabi ng Duque kay Joshua. Sumunod naman si Joshua sa utos ng Duque at niyaya niya ang kanyang ina na si Lucia. Tara na, ina, sabi ni Joshua. Tumayo naman si Lucia at makikitang lumabas na silang dalawa ni Joshua. Nagpaiwan naman ang Duque at bigla siyang kinausap ni Vanessa. Bakit ka ba nagkakaganito bigla? Napamahal ka na ba sa kanya? Hindi ito nakakatuwa. Tanong at sabi ni Vanessa sa Duque. Nagagalit ka ba sa akin? Tanong ng Duque kay Vanessa at agad naman itong sumagot. Oo, galit ako sa iyo. Sagot ni Vanessa. Sa anong bagay ka nagagalit? Tanong ng Duque. Dapat ay alam mo na yon. Tugon ni Vanessa. Dahil ba ay bigla kung binibigyan ng atensyon si Joshua? Tanong ng Duque. Huwag kang masyadong maging mapagmahal sa hamak na pangkaraniwang tao na yon sa harap ko. Pinakasalan mo lang ba ako para gawin ito? Hindi ka nagkaroon ng anumang interes sa akin mula sa simula. Ang tanging inaalala mo lang palagi ay ang tungkol sa pamilya. Wala akong karapatang magreklamo dahil pinakasalan kita hindi dahil sa mahal kita kundi dahil ito ay isang arranged marriage. Dahil ipinanganak akong isang maharlika. Gayunpaman, hindi lang ako uupo kung si Babel mismo ay maapektuhan dahil lang sa batang yon. Tulad ng kung gaano kahalaga sa iyo ang pamilya, si Babel naman ang lahat para sa akin. Bilang isa sa mga pinakadakilang maharlika sa imperyo, dapat ay alam mo ang basic courtesy. Akala ko ay gagawa ka ng tamang desisyon. Galit na sabi ni Vanessa kay Duque Agnes. Basic courtesy. Gagawin ba ng isang tao na may basic courtesy ang ganito? Tanong ng Duque. Ano ang pinagsasabi mo? Patanong na sabi ni Vanessa na nakaramdam ito ng takot. Nagulat naman si Chiffon nang marinig niya ang tanong ng Duque. Akala mo ba ay hindi ko alam? Galit na tanong ng Duque at bigla namang nagulat si Vanessa at si Chiffon. Walang duda, alam na niya ang lahat. Sabi ni Chiffon sa kanyang pag-iisip habang nakatingin ito kay Duque Agnes. Lumipat ang eksena na kung saan nakabalik na sa kanyang kwarto si Joshua at tila pagod na pagod ito. Ano ba ang nangyari? Naguguluhan na ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong at sabi ni Lucia sa kay Joshua. Napakamot na lang si Joshua at hindi alam ang isasagot niya sa kanyang ina. Bago man o pagkatapos ng aking pagbabalik, pinag-aalala ko pa rin ang aking ina. Sabi ni Joshua at may biglang tumawag sa kanya at kumakatok sa pintuan. Young Lord Joshua, ako ito si Cain. At binuksan ni Joshua ang pintuan at makikita si Cain. Kamusta ang inyong salo-salo? Tanong nito. Alam mo na ba? Tanong ni Joshua. Wala ka sa loob ng iyong kwarto kaya tinanong ko ang butler. Sinabi niya na umalis ka para magsaya sa isang piging. Sabi ni Cain. Ha, kasangkot din ba ang butler dito? Well, sinubukan niya akong lasunin.
Kaya dapat lang na pinaghandaan niya ito ng husto. Talaga ba naman? Walang lugar sa estadong ito na hindi maaabot ni Vanessa. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Nabalitaan ko na ikaw ay aalis na bukas patungong Kabisera. Kaya sa palagay ko ito ay isang matalinong desisyon. Ang academy ay tutulungan kang lumago ng ligtas. Higit sa lahat, kung kasama mo ang duke, magkakaroon ka ng pagkakataong matuto mula sa kanya. Natutuwang sabi ni Cain kay Joshua. Ano, pumunta ka lang ba dito upang sabihin yan? Nakangiting tanong ni Joshua. Sa totoo lang meron akong gustong hingi na pabor sa iyo. Sabi ni Cain. At ano naman yon? Tanong ni Joshua. Inilagay naman ni Cain ang kanyang kamao sa kanyang kaliwang dibdib at nagsalita. Ako ay seryoso tungkol sa kung ano ang sinabi ko noon. Sabi ni Cain at lumuhad ito sa harap ni Joshua. Ibibigay mo ba sa akin ang karangalan na maglingkod sa iyo bilang aking Panginoon? Tanong ni Cain at nagulat naman si Joshua sa ginawa ni Cain. Talagang kapaki-pakinabang na magkaroon ng maraming bihasang tauhan. Ngunit bago yon ay may kailangan pa akong gawin. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Alam mo ba kung anong klaseng landas ang tatahakin ko? Napunta ka sa maling lugar kung nagpaplano ka bilang maging isang knight. Ang landas na aking tatahakin ay isang madugong landas na puno ng pamumuna. Gusto mo pa rin ba akong sundan? Sabi at tanong ni Joshua kay Cain. Ako ay maniniwala at susunod lamang sa aking Panginoon. Kahit na ito ay isang landas na puno ng dugo. Ito ay isang desisyon na isang beses lamang mangyari. Itataya ko ang buhay ko bilang isang knight para sa iyo, young Lord Joshua. Sabi ni Cain at hinugot nito ang kanyang espada. Ibibigay mo ba sa akin ang marangal na pagkakataon na ito? Tanong ni Cain kay Joshua na makikitang inaalay nito ang kanyang espada sa kanya. Napangiti naman si Joshua at nagsalita. Siyempre naman, tugon nito at kinuha ang espada ni Cain. Kinaumagahan, ay maririnig ang sigaw ng isang knight. Lahat kayo ay tumayo, hugatin niyo ang inyong mga espada. Sigaw na utos ni Armstrong sa lahat ng mga knight at makikita sila ni Duke Agnes at Joshua na aalis na patungo sa Kabisera. Nilinggan naman ng Duke si Joshua at tinanong, magiging okay ka lang ba? Tanong nito, okay lang ako. Tugon naman ni Joshua, kahit na ito ay isang bumagsak na maharlikang bahay. Hindi ba dapat kailangan mo ng higit pang mga tagapaglingkod? Magiging mahirap ang mga bagay kung iisa lang ang kasama mong knight. Sabi at tanong ng Duke kay Joshua, nakalimutan mo na ba kung paano ako nabuhay hanggang ngayon? Masyado nang marami ang isang tao. Tanong at sabi ni Joshua kay Duke Agnes at napangiti naman sa likuran niya si Cain. Kung ganon, sundan mo ako. Sabi ng Duke, bigla namang sumigaw si Armstrong. Para sa Duke, sigaw nito at biglang dumating si Cheryl na tumatakbo at sumisigaw. Pakiusap, teka lang, sigaw ni Cheryl at makikita din si Cox na nakasunod din sa kanya na tumatakbo. Nagulat naman ang Duke at napalingon. Cheryl, tawag ng Duke, patawarin mo ako sa pagpapakita ng aking sarili sa lugar na ito. Naisip ko na magiging bastos kung hindi kita babatiin bago ka umalis. Sabi ni Cheryl na nagpapakita ito ng paggalang sa Duke. Oh, hindi kita nakita kahit sa anong umalis sina Poncel at Iselan pero mukhang okay ka na ngayon. Sabi ng Duke, mas lalo akong gumaling, salamat sa iyo. Patawarin mo ako kung pinag-alala kita. Tugon ni Cheryl, ako lang ba o talagang nagbago na ang aming tomboy na young lady? Bilang isang taong walang anak na babae, gusto ko kung paano ka kumilos dati, kaya medyo nakakadismaya lang. Tanong at sabi ng Duke kay Cheryl, kung ganun, kikilos na lang ako gaya nung dati, Ajushi. Tugon ni Cheryl, ang Ajushi ay ibig sabihin nito ay uncle or tawag sa mga middle-aged na mga lalaki. Sinaway naman siya ni Cox sa pagsabi nito, at napatawa naman si Duke Agnes. Ha ha ha, oo, yan ang Cheryl na kilala ko. Nagpaplano ka bang pumunta sa Kabisera kasama namin? Hindi ba't nasa Acardi din ang tatay mo ngayon? Sabi at tanong ng Duke kay Cheryl. Pinahahalagahan ko ang iyong pagsasaalang-alang ngunit iyon ay magiging mahirap. Ipinapangako ko na bibisitahin ko ang pamilya ni Cox. Tugon ni Cheryl, young lady, hindi mo kailangang tuparin ang ganoong pangako. Hindi ito isang pangako para sa iyo. Ito ay isang pangako para sa iyong mahal na asawa na si Anna Yuni. Tugon ni Cheryl kay Cox. At tumakbo ito palapit kay Joshua. Ano pa man, young Lord Joshua.
Meron akong gustong sabihin sa'yo. Sabi ni Cheryl. Ano na namang kabal-iwang ginagawa ng babaeng ito ngayon? Tanong ni Joshua sa kanyang pag-iisip nang makita niyang lumapit si Cheryl sa kanya. Mangyaring huwag kang masyadong kabahan. Mayroon lang akong gustong ibigay sa'yo. Sabi ni Cheryl at may kinuha ito sa kanyang bulsa at nagulat naman si Joshua nang makita niya ito. Ito ang simbolo ng aming pamilya. Mangyaring bisitahin mo ang aming pamilya sa sandaling makarating ka sa Accardi. Sabi ni Cheryl at bigla namang napasigaw si Cox. Ano, young lady, hindi mo pwedeng ibigay yan ng basta-basta lang sa ibang tao. Gulat na sigaw ni Cox na hindi ito makapaniwala sa ginawa ni Cheryl. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Joshua kay Cheryl. Maaari mong isipin na lamang ito bilang isang liham ng imbitasyon. Kung sakaling bumisita ka sa Accardi, mangyaring bisitahin mo kami. Sabi ni Cheryl kay Joshua. Napalingon naman si Joshua nang marinig niyang nag-uusap ang dalawang knight sa likuran niya. Bakit kaya bibigyan ni Princess Cheryl ng ganoon kamahal na bagay si Lord Joshua? Tanong ng isang knight. Baka naman may gusto ito sa kanya. Sagot naman ng isa pang knight. Katawa-tawa naman yan kung ganon. Hindi ba gusto rin ni Princess Cheryl si Lord Babel? Tanong ng knight. Hindi na importante yon. Hindi naman sila engaged kaya okay lang ang nangyayari ngayon. Tugon ng knight na nasa gitna. Oh, ito ba ay isang love letter ni Princess Cheryl para kay Lord Joshua? Walang knight ang makakatanggi sa ganyan. Tanong at sabi naman ng isang knight sa kanan. Hindi ito maganda. Kung tatanggihan ko siya sa harap ng mga knights na mataas ang tingin sa mga babae. Ang lahat ng atensyon ay mapupunta sa akin kapag kumalat ang tsismis. Maaaring tumagal ng hindi bababa sa 5 taon hanggang sa maging malakas ako tulad ng dati. Kung mangyayari yun ay wala ng kabuluhan pa upang itago ko ang aking pagkatao. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. At makikita na tumutulo na ang mga luha ni Cheryl. Iniisip mo bang ipahiya ako? Ginagawa ko lang ito bilang paghingi ng tawad sa kabastusan ko dati. Tanong at sabi ni Cheryl kay Joshua habang umiiyak ito. Umiiyak ba siya? Mukhang determinado siya ngayong araw. Tanong at sabi ni Joshua nang makita niyang umiiyak si Cheryl. Oh sige na nga, naiintindihan kita, sabi ni Joshua at tinanggap na niya ang ibinigay ni Cheryl sa kanya. Mukhang malayo pa ang ating lalakbayin. Bilas senyo na at umalis na tayo. Sigaw na sabi ni Joshua at napalingon naman sa kanya ang duke. Makikita naman si Cheryl sa likuran na nakangiti at kinausap siya ng duke. Cheryl, pwede rin ba kitang bisitahin, di ba? Tanong ng duke. Siyempre naman, Ajushi. Hindi, ang ibig kong sabihin pala ay duke. Tinatanggap ka namin anumang oras. Natutuwang tugon ni Cheryl sa duke. Sa palagay ko kailangan kong kunin ang debelo na ginawa sa Heart Kingdom. Dahil kilalang mahilig sa alak ang iyong ama. Sabi ng duke at tumawa ito. Ha ha ha. Oh sige na, Cheryl at Cox. Magkita na lang tayo sa susunod. Sabi ng duke sa kanilang dalawa at umalis na sila ni Joshua. Duke Agnes, magkita rin tayo sa susunod. Tugon naman ni Cox. Salute our goodbyes. Sigaw na utos ni Armstrong sa mga knights. Yes sir. Sigaw ng mga knights. Itaas nyo ang inyong mga braso. Sigaw ni Armstrong at makikita namang tinitingnan ni Duke Agnes si Joshua. Baka hindi mo pa ito alam sa ngayon kung ano ang ibig sabihin ng pagbigay ng simbolo na yun sa iyo mula sa isang anak na babae ng isang marangal na pamilya. Sabi ni Duke Agnes habang nakatingin ito kay Joshua. Lumipat ang eksena sa The Great Imperial Palace ng Avalon Empire. At makikita ang Kaltika Palace. Kung bibilisan nila, si Duke Arden von Agnes at ang kanyang ikalawang anak na si Joshua von Agnes ay makakarating sa kabisera sa loob lang ng 3 araw. At ano, sabi at tanong ni Marquess Van Britten. At makikita si Jack Kane na nakaluhod sa kanyang harapan at nagsalita. Dati, nang iminungkahi ni Prinsipe Kaiser si Joshua von Agnes na sumali sa Imperial Knight Order. Ang proposal daw niya ay tinanggihan ni Joshua. Sabi ni Jack Kane kay Marquess. Tumanggi siyang sumali sa Imperial Knight Order na pinakamalakas sa imperyo. Hindi, sa buong mundo. Gulat na tanong ni Marquess na hindi ito makapaniwala sa narinig nitong balita. Higit pa dito, hindi naman siya ang panganay sa kanilang pamilya. Siya ay pangalawang anak lang at anak ng isang kerida. Itinapon niya ang pagkakataon para tumaas lang ang kanyang katayuan.
Sabi at tanong ni Marquez sa kanyang pag-iisip. Hindi naman siya siguro nag-iisip na kaya niyang sakupin ang pamilyang Agnes na siya lang mag-isa o anuman, di ba? Tanong ni Marquez. Sa tingin ko po ay hindi iyon ang kaso. Tugon ni Jack Kane. Sa tingin mo ba ganon? Tanong ni Marquez. Opo, base po sa sulat na ipinadala ni Joshua von Agnes kay Prince Kaiser. Sabi niya, hindi ko kailangan ng anumang bagay tulad ng rekomendasyon ng prinsipe. Susundin ko ang mga batas ng ating imperyo at susundin ko ang kalooban ng ating emperor. Sabi ni Jack Kane. Napatawa naman ng malakas si Marquez nang marinig niya mula kay Jack Kane ang laman ng sulat ni Joshua. Ha, susundin niya ang aking kalooban. Hindi ba't ibig sabihin nito ay susubukan niyang makapasok sa Imperial Knight Order sa pamamagitan ng sarili niyang lakas? Na kaya niyang talonin ang ating mga Imperial Knight na siyang ipinagmamalaki ng ating imperyo. Iyon ay isang bagay na dapat abangan, sabi ni Emperor Marquez, at lumipat ang eksena sa Agnes Family Private Mansion sa loob ng kabisera ng Accardi pagkalipas ng 4 na araw. Nakarating na sila ni Joshua sa kabisera kasama ang kanyang ina na si Lucia, Duke Agnes at si Cain. Ito ang tirahan na inihanda namin para sa iyo sa pag-uutos ni Duke Agnes. Maaari kayong manirahan sa lugar na ito pansamantala. Sabi ng isang knight sa kanila ni Joshua. Okay lang ba na manatili tayo sa ganitong lugar? Nag-aalalang tanong ni Lucia. Oo naman, syempre. Nakangiting sagot ni Joshua sa kanyang ina. Ang lugar na ito ay hindi nagbago kahit na napakaraming oras na ang lumipas. Sabi ni Cain. Alam mo ang lugar na ito? Tanong ni Joshua. Oo, dahil ginugol ko ang aking kabataan sa Accardi. Minsan na akong nakapunta dito noong sinusundan ko si Duke Agnes. Tugon ni Cain. Napaisip naman si Joshua nang narinig niya ang sagot ni Cain. Ganun ba siya kalapit sa ama ko kaya siya dinadala dito ng aking ama na mag-isa? Kinikilala ko ang kakayahan ni Cain ngunit yun lang ang meron sa kanya. Hindi ko narinig ang pangalang Knight Cain sa nakaraang buhay ko. Alinman, ay hindi niya nalampasan ang kanyang sariling mga limitasyon o nawala siya kasama ng pagbagsak ng pamilya Agnes. Sa anumang kaso, ngayong kinuha ko na siya, wala akong intensyon na hayaan siyang mabego. Iyan ang gantimpala na ibibigay ko sa iyong katapatan. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip na nagtataka sa tunay na pagkakakilanlan ni Cain. Napatawa naman si Cain at napakamot ng ulo. Isang beses lang yon. Dinala niya ako dito dahil gusto niyang makita kung ano ang kaya ko. Gaya ng nakita mo kanina ay maraming tao sa paligid kung saan mananatili ang duke. Ang lugar na ito ay magiging mas mabuti para sa atin kung nais mong magsanay ng mapayapa. Sabi ni Cain. Gaya nga ng sinabi ni Cain. Ito ay isang lugar na kung saan maaari kaming magsanay sa kapayapaan nang walang pakialam sa mga tumitingin. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at tinawag siya ng kanyang ina na si Lucia. Joshua, pumasok na tayo at tingnan ang lugar na ito, bilisan mo na. Sabi ni Lucia. Opo, ina. Tugon naman ni Joshua. Sa kabilang banda naman, dahil walang masyadong tao sa paligid, ang seguridad dito ay napakalala. Maliban kay Cain, na isang knight, ang iba sa kanila ay mga katulong lamang na pinasok ni nanay. Mahirap para kay Cain na protektahan si nanay ng mag-isa kung may mga ambush dito. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Wow, ang laki naman sa loob nito. Sabi ni Lucia na namamangha sa kanyang nakikita. Hindi rin naman ako pwedeng manatili palagi sa lugar na ito. Kung ganoon, sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at tinawag nito si Cain. Cain, kailangan kong pumunta sa isang lugar saglit. Sabi ni Joshua, aalis ka na ba ngayon? Di ba first time mo sa capital? Baka maligaw ka kung hindi ka mag-iingat. Tanong at sabi ni Cain. Ayos lang, higit sa lahat, alagaan mo ang aking ina. Tugon ni Joshua kay Cain. Naiintindihan ko. Tugon naman ni Cain. Well, malamang ay titingin lang siya sa paligid. Sabi ni Cain sa kanyang pag-iisip. Kinagabihan, makikita ang downtown area ng kabisera ng Accardi. Sa isang gusali naman ay makikitang nakaharap si Joshua dito. Ang lugar na ito ay pareho pa rin ng dati kahit 12 taon na ang nakalilipas. Naku, curious ako kung ano ang magiging tingin sa akin ng mga tao sa loob ng tindahan. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at sa oras na papasok na siya sana ay may biglang nagsalita na isang lalaki. Para yatang naliligaw ka bata.
Ibabalik kita kung saan ka man nanggaling. Sabi at alok ng lalaki kay Joshua. Nandito ako para hanapin ang red coin na nakabaon ng malalim sa Ralph River. Sabi ni Joshua at nagulat naman ang lalaki nang marinig niya ito. Mangyaring sundan mo ako, gagabayan kita papunta dun. Sabi ng lalaki kay Joshua. Mukhang napunta ako sa tamang lugar. Ang kailangan ko ngayon ay impormasyon. Kailangan ko ng isang informant na makakapagbalik sa mga naranasan ko sa nakaraan. Kailangang lokohin ng mga impormante ang mga tingin ng mga tao at mang-alap ng malaking halaga ng mataas na kalidad na impormasyon ng palihim. Sa ganoong kahulugan, ang taong ito sa harap ko ay nakakatugon sa mga pinakamainam na kondisyon. Karamihan sa mga tao ay hindi magbibigay pansin sa ganoong mga normal na mukha. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at dinala siya ng tao sa isang tavern at makikita ang isa pang lalaki na nakaupo sa harap ng lamisa at umiinom ng alak. Ryan, iiwanan ko na sa iyo ang counter. Sabi ng lalaki kay Ryan na umiinom ng alak. Nagulat naman si Ryan nang tinawag siya ng lalaki at tumayo itong umalis habang nakatingin kay Joshua. Siguradong curious sila kung bakit napunta sa lugar na ito ang isang batang katulad ko. Ngunit sinusunod nila ang mga patakaran ng isang impormante ng maayos. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at tinawag siya ng lalaki. Dito ang daan. Sabi ng lalaki. Ito siguro ang puwersang nagtutulak sa pagpapanatili ng pinakamahusay na estado ng kanilang industriya. Sabi ni Joshua, at lumapit ang lalaki sa isang pintuan at nagsalita. Ako ito, sabi ng lalaki, at may nagbukas ng pintuan at pumasok na silang dalawa ni Joshua. Isinarado naman ng isang lalaki ang pintuan at ang lalaki namang kasama ni Joshua ay biglang lumuhad na tila may hinahanap itong bukasan. At lumitaw ang isang secret door mula sa sahig at nagulat si Joshua nang makita ito. Sinigurado nila ang kanilang mga sarili ng mabuti, tila hindi ko kailangang mag-alala. Sa katunayan, ang pagtitiwala ang linya ng buhay ng mga industriyang ito. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa anuman kahit na sabihin ko sa kanila na bibigyan ko sila ng puso ng dragon. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip at bumaba na silang dalawa. Madilim dito kaya mangyaring mag-ingat ka, sabi ng lalaki kay Joshua. At naglakad na silang dalawa papasok at makikita ang isang lalaki na nagbabasa ng libro na nagbabantay sa isang pintuan. Nagulat naman ito nang makita niya sina Joshua at kasama nitong lalaki. At siya ay napatayo at nagsalita. Dumating ka na, nakayukong sabi nito, may bisita, sabi ng lalaki. At makikita ang kasama nito na binubuksan ang pintuan gamit ang isang susi. Nagulat naman si Joshua nang mabilis sumunod ang lalaki sa kasama niyang lalaki. Mas mataas ba ang posisyon niya kaysa sa inaakala ko? Kahit na may mga regulasyon sa panloob na mga gawa, ang mga ito ay napakagalang sa kanya kahit nasa lihim na daanan. Gaya ng inaasahan, you can't judge a book by its cover. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip habang tinitingnan niya ang kasama niyang lalaki. Nakarating na tayo, halika dito. Sabi ng lalaki kay Joshua at napabugtong hininga naman ito nang makita niya na may isa na namang pintuan. Isa na namang pintuan? Patanong na sabi ni Joshua. Ito na ang huli. Mangyaring sumunod ka sa akin sa loob ng ikatlong silid. Sabi ng lalaki kay Joshua at pumasok na sa loob si Joshua at inalok siya ng upuan ng lalaki. Dito sila siguro nagbibigay ng impormasyon sa butas na ito. Sabi ni Joshua sa kanyang pag-iisip. Bueno, anong klaseng impormasyon ang kailangan mo? Tanong ng lalaki kay Joshua. Nagulat naman si Joshua at napalingon. Direkta ka rin bang nagbebenta ng impormasyon? Nakakatawa lang kung paano nandito mismo ang isang branch manager habang ako'y tumatanggap lamang ng third-rate na impormasyon. Wala ka bang sapat na tauhan sa mga araw na ito? Sabi at tanong ni Joshua sa lalaki at bigla naman itong nagulat sa sinabi at tinanong ni Joshua. Siguradong marami kang alam tungkol sa aming organisasyon. Gayunpaman, paano ka nakatitiyak na ako ang branch manager? Sabi at tanong ng lalaki kay Joshua. Ang mga pangunahing kaalaman ng isang organisasyon ng impormasyon ay pagpapanatili ng seguridad. Upang matupad ang mga pangunahing kaalamang iyon, lubusang itinatago ng mga miyembro ng organisasyon ang hierarchy sa pagitan nila. Kahit sa mga miyembro ng iisang branch ay hindi nila alam ang tunay na pagkatao ng isa't isa. Iyan ang esensya ng isang tunay na lihim na organisasyon.
Ang katangian ng mga organisasyong ito ay ganap na kinokontrol at pinapanatili ng pangunahing tanggapan ang bawat sangay. Ang mga regular na miyembro ay walang kaalaman sa pagkakakilanlan at maging ang pagkakaroon ng isang branch manager. Mula sa paglalakad dito ay naobserbahan ko kung paano kumilos ang mga tao sa paligid mo at kung paano mo sinagot ang aking mga tanong. Nakarating na lang ako sa sarili kong mga conclusion pagkatapos ng pagsasama-sama ng lahat ng iyon. Sagot ni Joshua sa lalaki. Inaasahan ko na ang mga tsismis ay pinalaki ngunit ngayon na nakikita ko sa aking sariling mga mata ay tila sila ay minaliit sa halip. Sabi ng lalaki kay Joshua at nagtataka naman si Joshua na nakatingin sa kanya na hindi alam kung ano ang ipinapahiwatig ng lalaki. Ang ikalawang anak ng Agnes family, young Lord Joshua. Nakangiting sabi ng lalaki. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.